Sound. Praise. Sensya po. Taga-bundok po. Magandang umaga po muli sa inyo. At sa mga online po na nanonood, good morning po. At nagpapasalamat po ako sa ating butihing pastor na binigyan po ako ng ulit na pagkakataon para makapagbahagi po ng salita. Malaki pong pribilehiyo na makapagbahagi po ng salita. Pasensya na po, medyo nanibago po sa panahon. Kasi po, yung pinanggalingan namin bansa, malamig na po. Kaya pagdating dito, para kaming, yung katawan po namin ni Brother Rigel, nanibago. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para manilangin bago natin ihayag ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Father God, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. We thank you, Jesus, for your blood, for the cross, Lord. We thank you, Holy Spirit, na alam namin sasamahan mo kami ngayong umagang ito para sa revelation ng iyong salita. At ang bawat isa ay makareceive at ang bawat isa ay maisapamuhay kung ano man po yung revelation mo sa umagang ito. Lord, ikaw lang ang maitaas sa umagang ito at sa kalagitnaan ito. Walang sino mang tao, walang sino mang organisasyon. Bagkus, Lord, ang pangalan mo, Panginoong Yesus, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa iyo lahat ng papuri, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Ngayong umaga po, pag-uusapan po natin ay about grace pa rin po. So, ang title po ng pag-uusapan natin ay The Grace to be Gracious. Ang grasya po na tinanggap natin, o ang biyaya po na tinanggap natin, the grace na ating pinag-aaralan sa ating panambahan, hindi lang po ito basta grace na, narinig ko ang meaning ng grace. Alam ko ang meaning ng grace na ito ay hindi ka karapat-dapat, pero natanggap mo siya. So, alam ko ang grace. Pero kung hindi naman natin siya na isa sa pamuhay, ito po ay nawawala ng saysay. Ang meaning po ng grace sa atin ay palaging hindi tayo karapat-dapat, pero natanggap natin ang biyaya ng Diyos. So malinaw na malinaw po yan sa panambahan natin. Kaya once natanggap po natin yung biyaya ng Panginoon, ito, madali po natin siyang maibahagi sa ibang tao. Alam niyo po sa panahon ngayon, may mga nakakausap po ako sa ating mga kapatiran. Lalo na po dun sa bansang aming, kung saan po kami nananahan. Ang dali po ng taong ma-offend ngayon. Pansinin niyo po, noon parang kiss and makeup lang, pag nagkaroon ng tampuhan, okay na. Ngayon parang inaabot na po ng taon, talagang years and years, hindi sila nag-uusap o hindi nagkakaano. But napakabuti po ng Panginoon talaga kasi sa atin po dito sa Christ Ambassador, sinasapamuhay po natin yung biyaya ng Diyos, kaya tayo ngayon ay naibabahagi natin ito sa ibang tao. So ang sabi po, God asked us to receive His grace so we are able to be gracious. So ang Panginoon, ipinagkaloob niya sa atin ng biyaya, ang grace, para tayo po ay maging kasi ang meaning po ng grace, sabi niya sa dictionary, ito ay maging kind, maging mabuti ka, maging courteous. So itong gracious na to, itong pagiging gracious natin, kapag naibahagi natin to sa ibang tao, doon mo makikita na okay, isa na pamumuhay nila ang grasya, ang biyaya ng Panginoong Jesus. So, ang sabi po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God has forgiven you. So kapag po tayo ay nahihirapan magpatawad, isipin po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At magiging madali po ang lahat. Kasi sa totoo lang po, sa panahon ngayon, kapag paulit-ulit ayun yung na-offend ka, paulit-ulit po yung nasasaktan ka, napakahirap pong magbigay ng grace sa tao or mahirap maging gracious sa isang tao. Ang sabi din po sa Psalm 115:5, the Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. So ang Panginoon, sa Kanya nagsimula, kaya tayo ngayon natanggap natin na babahagi natin to sa kapwa natin.
So ngayon, sabi niya, paano nga ba? Paano nga ba maging gracious kung nandito tayo sa mundong, alam niyo na po, minsan, nandito tayo sa mundong ito, akala natin napakadali po ng buhay, ano? Pero kapag kami po doon po sa lugar namin, may nangyayaring minsan mga, alam niyo po yung racism, hindi niyo po yun maaalis kasi pag ibang lahi kayo, minsan mabababa yung tingin nila sa inyo. So yung nagpipigil ka, ang hirap po nun, yung pinipigilan mo yung sarili mong lumaban, pero kailangan mong ipakita na Kristiyano ka, na may Diyos ka sa sarili mo. Isa yun sa nakakapagpatibay sa atin bilang isang Kristiyano, na kapag may gusto tayong gawin, actually, alam niyo po, nung hindi pa po ako Kristiyano, pag may nakasakit sa akin or naka-offend, gumaganti po ako. Alam niyo po yung, kailangan masaktan ko rin yan. Pero nung simula po kami ay sinasama na ng nanay ko sa mga gawain, doon po namin nare-realize na walang buting may idudulot yung mga ganong bagay. Kapag din po ang Diyos ay nasa sayo, makikita mo po yung pagkakaiba ng taong may Diyos at hindi pa ganun kalalim ang ano. Kasi makikita nyo po yung talagang na-extend ang pasensya at yung pagiging gracious niya sa bawat isa, makikita mo mamanifest po. Nakikita mo siyang isinapamumuhay po talaga nila. So paano po ba maging gracious sa ganitong klase ng mundo natin? Kasi alam niyo po, dito sa atin, okay lang nakapaligid tayo sa godly people. Lalo na kung ang mga kaibigan nyo, mga Kristiyano po, Christian, napakadaling mamuhay, sinasabi ko na po sa inyo. Kasi nagkakaintindihan kayo. Merong sabi nila yung mga kiskisan, madali lang po yun. Kasi pagkatapos nun, wala na. Nagyayakapan na, nagtatawanan na, tapos na. Pero kapag nasa lugar ka po na hindi ganun kalalim ang mga faith nila or hindi ganun sila nakakapakinig ng salita ng Diyos, talagang uubusin po yung pasensya mo. At darating ka po sa puntong, paano nga ba maging gracious sa mga taong hindi kaibig-ibig? Di po ba? Ang hirap po yun. Laging sinasabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo kahit ito ay hindi kaibig-ibig. Napakahirap po nun. Yun nga pong minsan, kaibig-ibig na nga po yung isang tao, hindi mo pa minamahal Paano pa po yung mga taong hindi kaibig-ibig? Pero isa po yun sa isang commandments ng Panginoon. Mahalin natin ang kapwa natin kahit na ito ay hindi kaibig-ibig. So number 1, para po sa pamuhay po natin, yung biyaya ng Panginoon, paano maging gracious, maging kind, maging courteous sa mga tao sa paligid natin, lalo na yung mga hindi kaibig-ibig po. Unang-una po ay kailangan filled with the Word of God. Dapat po ang bawat isa sa atin ay meron talagang panahon sa pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kapag gusto mo nang lumaban, hindi. Ang sabi ng Bible, masama to. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Lord, meron ka ngayong meron kang pananggalang ngayon para ikaw ay maibahagi mo or ma-share mo yung grace na tinanggap mo. Kapag po tayo, kami pong mag-asawa, kapag minsan po may pagkakataon po na, di po yung dumadaan kayo sa kapagsubukan. Ang lagi pong sinasabi ng asawa ko, hindi tayo pababayaan ng Lord. Ang sabi ng Lord, all things work together. Kung hindi po yun nabasa ng asawa ko, hindi mo po, So, meron kang pananggalang kasi yung salita ng Diyos ay kasama mo araw-araw. At dahil filled ka with the Word of God, ang salita niya ang lagi mong kasama. Kahit inis ka na, kahit, alam niyo, sabi ko po sa inyo, minsan po sa isang araw, lalo na po yung Monday, ako po kasi ay nag-aalaga ng matanda. Yung caregiver po one-on-one. So, yun po ay dinadrive ko lang siya, kaya magsha-shopping kami, or dadalhin siya sa ospital, mga check-up po niya. Yung mga, yung mga nasa reception, pag nakita na nila na isa kang caregiver. Siyempre kasi po, matanda, hawak-hawak mo, aalalayan mo po siya papunta sa clinic. Pag nakita nilang hawak-hawak, maano na po yung tingin sa'yo, tapos, wag kang uupo dyan, hindi pwede ang caregiver dyan. Yung patient lang, ganyan. Tapos yung way nila, so kung wala kang Diyos sa talagang, wala, parang ipaglalaban mo yung rights mo. Oy, tao din ako
Hindi naman ako na ganito, ganyan. Tao din ako. So may mga ganong instances po na nangyayari. Kaya kung hindi ka filled with the Word of God, ikaw lang din po ang matatalo. Kasi ano pong makukuha mo? Mai-stress ka. So kapag na-stress ka, sasama na po lahat ang buong katawan nyo. Alam nyo po yon? Yung wrinkles nyo maglalabasan. Yung sa katawan. Opo, alam nyo po, number 1, nakalaban po ng tao ngayon ng stress. Sinasabi ko po, pero when you are filled with the Word of God, kahit anong stress pa ang dumaan sa atin, kahit sino pang tao yan na hindi ka ibig-ibig, kahit pa ulit-ulit kang saktan, nakakapagpatawad ka kasi you are filled with the Word of God. So kapag nakakarinig ka, nakakabasa ka, alam mo ang salita ng Diyos, meron kang pananggalan para sa pwedeng mangyari sa maghapon mo, sa everyday life mo. So ang sabi po sa Proverbs 35, sabi po niya, every word of God proves true. So lahat ng salita ng Panginoon ay totoo. Alam niyo, isa po ito na nakakalungkot, no? Ang ibang mga, like yung mga pamahiin po, napakadali pong paniwalaan ng ibang tao. Madali po yun, ako madalas po minsan pag nakikibisita kami, kumakain kami, alam niyo po yun yung, oy, iikot mo muna yung plato mo, kasi aalis yung isang baka maaksidente or napakadali nilang paniwalaan yung mga ganong irihiya. But the Word of God, nahihirapan silang tanggapin ang salita ng Panginoon. So doon po ako nalulungkot. No? Pero ang sabi po, malinaw na malinaw, sabi, every Word of God proves true. Sabi niya, He is a shield to those who take refuge in Him. Diba? Shield. Magiging mo po siya, shield, pananggalan. Talagang ang salita ng Diyos. Kung wala kang salita ng Diyos, isa pa pong example ang mga taong walang salita ng Diyos, alam niyo po pag nagkakaproblema, di ba? Nagpapakamatay, nadidepress. Alam niyo, nung panahon namin, wala yung salitang depression eh. Sa totoo lang po, kapag na-depress ka, baka sapakin ka pa ng nanay mo at saka tatay mo. Ang depression ang sinasabi mo. Pero ngayon po, ang daming, may mga mental health. Ang dami pong lumalabas ngayon na iba't ibang klase ng sakit na, pero isa lang po ang solusyon. Ang salita po ng Panginoon. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Alam niyo po ang sabi ng nanay ko, meron daw po isang pag-aaral, kapag ang isang tao daw po ay immature, sabi niya po, immaturity is incurable. Ang lagi ko pong sagot sa kanya, laging sagot sa immaturity or anuman. Iyon po ay according sa pag-aaral, hindi po galing sa nanay ko yun, no? Baka sisihin niyo po yung nanay ko. So, pero ang totoo po nun, ang isang gamot doon, or anumang klase ng sakit, na pwede ninyong sabihin, depression, anxiety, everything, the Word of God is the only solution for that. Wala na pong iba. Number 1 po yun. Kapag ikaw po ay nakikinig at backup ka ng salita ng Panginoon, lahat po ng pinagdadaanan natin, lahat po ng klase ng tao na hindi natin kayang patawarin, alam niyo po, minsan sinasabi lang natin, napatawad ko na siya eh. Pero andito pa rin. Kailangan po nating i-relisyon at magagawa lang natin yon sa patuloy na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Wala pong ibang solusyon, kundi ang salita ng Panginoon. Ang pangalawa po, surround yourself with godly people. Alam niyo po to, proven and tested din po to sa aming mag-asawa. Kapag po kami ay, kunwari maghapon po, kasama namin ay yung mga, hindi naman po talaga ganun kalalim ang faith. Ang maririnig mo po lagi yung complain in life. Yung, ay, hirapan ako sa trabaho ko. Ay, gusto ko ng ganito, ayoko na ng ganyan. Puro po complain. Lahat po complain. So ikaw din, yun ang nakukuha mo. Sa pag-uwi mo, para ka nanlalambot. Manlalambot ka po talaga yung kabila-kabilaan, nagsasabi na, ay, grabe ang buhay natin dito sa Amerika, no? Magtatrabaho tayo, tapos magbabayad tayo ng bills, pagkatapos hindi naman natin na-enjoy ang buhay natin. Ganyan, puro ganyan. Pero kapag ang kausap mo ay mga godly people po,
ay buti na lang nandito tayo sa Amerika, kahit trabaho tayo ng trabaho, may comfort ang buhay natin. Maraming nangangarap dito, nakamakapunta, tayo nandito. Di po ba? So, at the same time po, pag may mga problema, like from family or sa trabaho or sa mga friends, makikita mo po yung pagkalabas mo ng bahay nila, mas yung energetic ka, masayang-masaya ka kasi tanggap na tanggap mo yung salita ng Diyos. Na, ang makikita, kunwari, sinabihan mo, ay, ito yung problema ko. Sasabihin niya po nun, hindi ka pababayaan ng Lord. Si Lord ang bahala sa'yo. Yung buong palakasan, pag naman dito mo sa kabila, sinabi mo, alam mo ba, na-offend ako ni kapatid natin na ganyan, nakakainis siya. Ay, i-unfriend mo na yan, i-block mo na yan. O, di ba? Ganon. Ganon yung mga sa ibang side. Kaya, alam niyo po, as much as possible, i-surround natin yung ating mga buhay as a godly people. Kasi alam niyo po, gagamitin naman natin yun, yung mga nakukuha natin, yung palakasan natin, gagamitin naman natin yun para doon sa mga hindi kilala ang Panginoon. Maibabahagi natin sa kanila. Doon natin po maibabahagi yung grace, magiging gracious tayo sa kanila. Kasi punong-puno tayo ng salita ng Panginoon nang dahil sa mga taong like kagaya dito sa church, mga kaibigan natin. Alam niyo po, nung nagsisimula ako sa ministry, si Pastora Shirley po yung parang, tawag doon, yung parang Timothy, siya po yung nagme-mentor sa akin, ayun. So, syempre, pag simula ka sa ministry, wala kang kaalam-alam, sabi mo, paano ba to? Syempre, pinagmamasdan niyo po siya, di ba, kung anong ginagawa niya. So, hanggang sa hindi mo namamalayan, dahil siya yung araw-araw mong kasama, nai-imitate mo siya. So, kung paano siya, hanggang sa magkakaroon ka ng sarili mong identity. Kasi pagkatapos mong ma-imitate yung mga ginagawa niya, ginagaya mo, dahil nagbabasa ka na ngayon ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ka na ng sarili mo ring identity sa Panginoon. So kung paano siya mag-preach noong mga panahon na yun, pati yung, siguro kung pwede kong gayahin, pati yung tuldok, period, gagayahin ko. Kasi araw-araw po, minsan doon ako natutulog, doon na po ako umuuwi. Pinapayagan lang po ako nakikitulog ng nanay ko pag kay Pastora Shirley noong mga panahon na yun. Kasi talagang ministry po kami, ministry ng ministry. Sa lahat po ng kami po yung magkasama. So ganun po yung mga magiging pagkatao mo kapag ang nakakasama mo yung mga godly people. Nai-imitate mo, nai-impart sa'yo yung palakasan ba? Kapag magkakape lang kayo, yun po yung laging namin, nagkakape kami, tapos nakabuo na kami agad ng, yung every morning po, nagbebenta kami, nagdo-don watch pa po tayo na, no? Nakabenta po kami ng mga kape, pinaghalo-halo po namin yung kape, yung coffee mate, tapos nilagay po namin sa sachet, so ibinibenta po namin noon. So nagkakaroon po ng pondo yung singles ministry noon, noong mga panahon na yon. Kumbaga, kapag kayo po yung sama-sama, kung nasa kabilang ka nun, yung mga hindi kilala ang Panginoon, inuman, di ba, mga bisyo-bisyo, ganyan. So, tapos na po tayo sa mga ganon. Kasi kapag tayo ay nakapaligid sa mga anak ng Diyos, ang sabi ni Paul, let the word of Christ dwell in you richly. Sabi niya, teach and admonish one another in all wisdom. And with gratitude in your heart, sing psalm, hymns, and spiritual songs to God. Alam niyo, yun yung po yung namimiss ko. Pag po kami nag-gathering, kasi ang sa singles po, andun po halos lahat ang mga instrument. Yun po yung nakakamiss yung habang nagkakape po kayo. Kahit po pag yung mga pastor, nagpe-fellowship kila Pastor Tom or kung saan man po, may kantahan po, yung nagkakantahan kayo, nagpapalakasan kayo, tapos yung testimony ng buhay ng bawat isa na ibabahagi, ayun, lumalakas ka rin. At the same time, kung ano yung testimony mo, lumalakas din sila. Kasi alam niyo po kung ano yung blessing ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo may kanya-kanyang blessing. Kaya maglilid po tayo sa pangatlo. Ang pangatlo po, ang sabi niya, we should count our blessing, not your missing. Minsan po kasi, di ba, ang hirap maging gracious kasi ang hinahanap, ay, meron naman yung parang ganito po, may TV naman yan ba't ko bibigyan ng TV yan? Ganon, yung kapitbahay, ay, may naman yan ba't ko naman tutulungan yan? May pera naman yan So, yung mga ganun pong sitwasyon. Alam niyo po, kapag binibilang po natin ang blessing natin,
Lahat po tayo may kanya-kanyang blessing. Hindi niyo po pwedeng sabihin na, ay, buti pa si Sister T nasa Amerika. So, may iba naman po na may iba rin po kaming struggle. May iba rin po kaming blessing. Same po sa inyo. O, ito po, example ko. Ako po, nagkaroon ako ng anak na operahan. O, wag niyo na pong hilingin na kayo po ay magkaroon ng anak na naoperahan din. Di ba? So, yun po yung blessing ninyo. Yung hindi kayo dumaan sa ganoong proseso, na yung mga anak ninyo, healthy, lahat ng mga ginagawa ninyo, ang mga anak nyo nandyan lang sa tabi ninyo, o ang nanay ko po, ako malayo sa kanya, yung mga ganun po. May kanya-kanya po tayong blessing. Alam niyo po, pag na-count natin ang blessing natin sa buhay natin, ang buhay maalwan, nakakapagbahagi tayo ng maayos ng grace sa kapwa natin. Yung pagiging gracious po, yun yung binibilang mo yung blessing mo, hindi yung missing sa'yo. Kapag binilang mo kung ano ang wala sa'yo, lagi mo na lang sisisihin ng Diyos. Lagi mo lang sasabihan, Lord, bakit ako wala nito? Bakit siya meron? Di po ba? Nung pong buntis ako kay Nigel, di ba pag ang hormones niyo po mataas, tapos sasabihin ko po kay Brother Rigel, may love, bakit kaya gano'n? No? Bakit hindi tayo pinayaman ng Lord na mayaman na mayaman na mayaman? Tapos ang iba, nakapulot lang ng lotto ticket. Di ba? Tapos yayaman na agad. O kaya doon po sa bansa namin, maraming instances na yung inalagaan niyo po. Kunwari, si Pastor Rolly, inalagaan ko. And then, pamamanahan ka ng bigla ng malaking halaga. Bakit kaya hindi nangyayari yun? Ginaganon ko. Tapos pag bisa magpa-pray ako, Lord, generous naman akong tao. Ginaganon ko po yung Lord talaga bakit hindi nagmamanifest sa amin yung ganon? Alam niyo po, hindi ka matatapos. And then, pag-uusapan namin mag-asawa na sa bagay. Ang pinakamalaking blessing natin, yung magkasama tayo. May mga mag-asawa dyan. Alam mo yun, kailangan mag-abroad para magkahiwalay. Pero yung magkasama lang tayo, sabi kong gano'n, malaking blessing na yon. So, when you started to count your blessing, alam niyo po ang buhay, nagiging masaya, may peace of mind ka. Kapag ikaw ay nagka-count ng blessing mo, hindi yung nawawala sa'yo. Kasi kapag inisa-isa nyo po ang nawawala sa inyo, kung wala sa inyo, kayo po ay mai-stress lang. Kaya, i-appreciate po natin yung everyday na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, kasama natin yung mga magulang natin, tayo po ay humihinga. Yung pagkagising nga lang po sa umaga, napakalaking blessing na po kasi ang dami pong namin nababalitaan na paggising sa umaga, hindi na sila, hindi na magigising, hindi na hihinga. So yung lang pong tayo po ay humihinga paggising natin ng umaga, napakalaking bagay na po nun. Kaya ang sabi po sa 1 Thessalonians, rejoice always, sabi. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, sa bawat nangyayari sa buhay natin, ipagpasalamat natin. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, tandaan niyo po to, may purpose. At lahat ng nangyayari, dahil may dahilan, lahat yan may blessing. Alam niyo po yung confession natin, na yung mga nangyayaring hindi maganda sa atin, God will transform it into our good. So minsan nakala natin, ay, may nangyari sa akin, ang pangit, ganito, ganyan. Pero hindi natin alam, blessing pala siya in disguise at the end of the day. So kapag nakikita po natin yon, ang dali-dali pong maging gracious sa ibang tao. Ang dali-dali pong magpatawad, ang dali-dali pong maging mabuti sa tao. Alam ko po, mahirap yung mga ganong bagay. Pero kung lahat ng ito ay nakikita natin sa Panginoon, at lahat ng ito ay pinagpapasalamat natin, napakadali po. So, maglilid po tayo sa pang-apat. Kapag naiisip po natin na nararamdaman natin na hindi na tayo, ayaw na nating magpatawad, ayaw na nating maging gracious sa kapwa natin dahil punong-puno na tayo, i-remind nyo lang po na ang Panginoon natin ay laging kasama natin. Siya po yung nagbibigay ng strength. Kapag hindi nyo na po kaya, like, ayoko na kasi paulit-ulit na paulit-ulit na akong binitray, paulit-ulit na akong sinaktan, paulit-ulit na yung ginawa niya sa akin panloloko, mga ganon. Ang isipin po natin na ang Panginoon ay lagi nating kasama. Ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng strength para gawin kung ano man yung dapat nating gawin. Pag minsan, di ba, ewan ko po kung naranasan nyo to, sa pamilya minsan pag nakakakilala tayo, ang unang-unang nagpe-persecute sa atin ang pamilya natin. Kasi minsan di naman nila naintindihan. But,
kapag naigawa na natin yung ating part, na ibahagi na natin sa kanila yung salita ng Diyos, ang Panginoon ang kikilos sa buhay nila. Walang ibang gagawa nun kundi ang Panginoon kasi He is omnipresent. Kahit saan po, omniscient, He is all-knowing God. So alam niya kung anong pinagdadaanan natin, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin sa buhay natin. Basta nagawa natin yung part natin, na ibahagi natin yung salita ng Diyos at na isapamuhay natin sa pamamagitan ng mga ito, mismo ang Panginoon ang kikilos sa buhay ng mga kaibigan natin at ng mga pamilya natin. Alam niyo po, ito po, di ba, ang dali po ng preaching ko. Hindi ko po kayo paiiyakin ngayong araw na to. Ito po ang conclusion. Dito po ako magtatapos. Actually, hindi pa po ako tapos, pero yung akin pong may isi-share pa po ako sa inyo. So, in conclusion po, ang sabi po sa Mark, sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. Nakita niyo po, ang unang commandments ng Panginoon, mahalin mo daw ang kapwa mo kagaya ng sarili mo. And then, iniba niya po sa John 13:34, a new commandment I gave you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Kung napansin niyo po yung una niyang commandments, mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Alam niyo bakit binago ng Panginoon yon? Kasi hindi mo naman din minsan minamahal ang sarili mo eh. Di po ba? Pansinin niyo po yung mga nabo-broken hearted. Hindi kakain. Di po? Madidepress. O ngayon, ay kapag pala minahal mo yung kapwa mo, ganun din, pag minahal mo, hindi mo pa kakainin yung kapwa mo. Di po ba? Kaya binago po ng Panginoon ang kanyang commandments. Ang sabi niya, a new commandment I give to you, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal ko. Bakit? Dahil ang pagmamahal ng Panginoon, ito po ay walang kupas. Ang pagmamahal ng Panginoon, hindi siya nag-fail. Hindi kagaya ng tao. Kapag sinabi mong mahalin mo ang kapwa mo, kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, ay bagsak na. Kasi minsan nga po yung sarili natin, hindi natin minamahal eh. Di po ba? Pero kung ang pagmamahal mo sa kapwa mo ay galing sa Panginoon, kung ano yung pagmamahal ng Panginoon, 7 times 77, kaya nating magpatawad, kaya nating magmahal ng kapwa natin, at ang bawat gagawin natin to para sa Panginoon, hindi para sa sarili mo. Alam niyo po, madaling sabihin na pinapatawad na kita, pero yung puso natin ay hindi talaga fully healed. Yun po yung nagmamanifest sa mga katawan natin, nabubuo yung iba't ibang klase ng sakit. Kaya, kung tayo po ay magmamahal, sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Sabi niya pong ganon. Nung pong pinag-aaralan ko po ang ito po, no? Ang dami pong distraction. Nilagnat po ako kagabi. So, ni-round the clock po ako ng asawa ko ng paracetamol. Siguro po, dahil nga po sa pagod. Tapos, hindi po ako makapagsalita. Kaya, praise the Lord po. Talagang ang Diyos po ay is a God of miracle. Ngayon po, nakakapagsalita po ako. Kagabi po, wala akong boses. Tapos, hinihingal po ako. Tapos yung anak po namin, iyak ng iyak. Hindi namin alam, nagpapakarga siya. Basta lang iyak ng iyak. So, sabi kong ganun. Sabi ko, Lord, sabi kong ganun. And hindi pwedeng maano yung salita mo, kailangan maibahagi, sabi ko. So, yung asawa ko habang tulog po ako, nililay hands po ako na, Lord, we speak healing, ganyan-ganyan, sabi po ganon. So, habang nag-uusap po kami, along yung pag-uusap naming dalawang mag-asawa, sabi ko po, napag-usapan po namin ito. Tinanong niya po ako, ito po yung tanong sa akin ng asawa ko. Sabi niya, may love pa, paano yun? Sabi niya, kapag may mga gumawa sa'yo ng hindi maganda, yung kapwa mo po, hindi maganda, pero paulit-ulit, pinapatawad mo paulit-ulit, and then uulit-ulitin na naman. Sabi niya, paano gagawin ko nun? Sabi niya ganon. So, sabi ko sa kanya, alam mo, sabi ko, ito yung sa pamuhay mo, sabi ko. Yung, kung anong pagmamahal na ibinigay ng Panginoon sa atin, yun din ang pagmamahal na ibigay mo sa kapwa mo. Kasi, alam niyo po, sa totoo lang, ito po, may papakita po ako, ipa-flash po akong picture sa inyo. Hindi pa po ito nakita ng nanay ko. Ewan ko kung di ako isumpa nito after this.
hindi pa po siya nakikita ng nanay ko, pinaano ko po kay Pastor Carla. Alam niyo po kapag may napagdadaanan kaming mga ganyang kapagsubukan or may mga tao na-offend sa amin, ito po yung tinitignan namin, mag-asawa. Ayan po si Nigel, bukas ang kanyang dibdib. Kita po yung puso niya, tumitibok-tibok. May video po nga po yan na talagang kapag na-video mo siya, sabi ko sa asawa ko, lahat ng blessing na natatanggap ng ibang tao, meron tayong masigit na blessing na natanggap sa Panginoon. Kasi kung titignan mo ang picture na yan, sabi ko, all-in-one siyang blessing na hindi pwedeng tumbasan ng kahit na anong blessing. Kaya, paano ka hindi magiging gracious? Diba? May karapatan kang hindi maging gracious? Kung ganyan ang ipinagkaloob ng Panginoon sa'yo. Ngayon, tumatakbo siya, maayos ang kalagayan niya. So, ito pong testimony na to, itong picture po ni Nigel na to, nung mga panahon na yon, alam niyo po, ang Diyos lang ang kasama namin ng mga panahon na yon at kayo po, na kapatid namin, pamilya namin. Kasi alam niyo po, malaking bahagi po kayo ng mga panahon na yon. Ang hirap pong maging gracious kapag nagdadaan ka sa ganyan. Tapos, pag ganyan po, nasa NICU po kayo, mainit lagi ang ulo ninyo kasi puyat kayo, dadalaw kayo sa di po ba? Ayan po, lagi ko sinasabi sa asawa ko, ang blessing natin, i-count natin, kung may mga taong naka-offend sa'yo, kung may mga taong nakapanakit sa'yo, alam nyo, i-release natin po lahat ng yon. Wala pong perpektong tao. Lahat po tayo may kanya-kanyang ugali. Kasi po lahat tayo, iba-iba kung paano pinalaki. So, kailangan lang, nagkakaintindihan tayo. Alam niyo po yung alaga ko, psychologist po siya. Kapag, kunwari sabi niya, she's not nice, kasi medyo nababastos kami. Alam niyo po, isa lang po lagi niya sinasabi. Ang sabi niya, kasi meron tayong kanya-kanyang pagpapalaki. Hindi natin alam may pinagdadaanan. Alam niyo, nalaman namin after a month ng check-up namin ulit, namatayan po pala yun. Kaya, kumbaga, alamin natin kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Kaya, ang pagiging gracious po, nung tinanggap natin ang grace ng Lord, hindi lang siya basta salita na tinanggap natin. Hindi lang siya basta na, ang sabi ni Pastor, we are favored, ang grace na to, ito, ganito. Alam niyo po, kapag natanggap natin siya, ibahagi din po natin siya sa ibang tao. Tayo po alam mo, number 1 na utos ng Panginoon ay tayo po ay magmahalan. Isa po yun sa mga ng Diyos. Kung nga po yung mga ibang hindi kaibig-ibig, minamahal natin, what more tayo pa kayang pare-pareho tayong mananampalataya sa Panginoon. Ang biyaya po ng Panginoon, isa rin po sa anuhan po namin mag-asawa. Pag nilalakaran po natin ang grace, ang biyaya ng Panginoon, alam niyo po, ang nasa isip niyo lang, hindi kayo naglalak ng anything. Lahat well provided. Kahit maliit pa po na na yan, alam mo, bigyan namin po kayo ng example. Si Brother Rigel po, hindi siya nagde-day off ng Friday. Ang laging day off niya, minsan Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ganyan. Ngayon po, bigla po, nag-birthday po si Nigel, nataon siyang Friday. Nakalimutan ng boss niya na ipag-day off siya. So bigla, sabi niya, kailangan mo nang mag-day off. O sige, gagawin namin Friday. So nataon po sa birthday ni Nigel. Alam niyo po yung mga maliliit na bagay na yon, sa amin po hindi yun nagkataon Para sa amin po lahat ng yun, miracle ng Lord. Lagi po kaming ganyang mag-asawa. Kapag may mga check-up din si Nigel, hindi naman po siya day off, sasabihin ng boss niya, sige Joseph, maaga ka nang umuwi kasi wala nang mga i-deliver na letter. Sasabihin. Alam niyo po, ang iba sasabihin, coincidence, ganyan. Uuwi siya, umiiyak po. Iiyak siya, sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, makakasama ako sa check-up ninyo ni Nigel. Ganon. So, lahat po ng yun, kinukonsider namin as a miracle from the Lord. Sa atin po, lagi natin sinasabi, ang galing naman, timing, coincidence, ganyan di po. Sa aming mag-asawa po, pag po nag-uusap kaming mag-asawa, lahat ng mga nangyayari sa buhay namin, lagi namin sinasabi, hindi yan coincidence. Para sa atin, it's a miracle from the Lord. Kasi yung alam mong hopeless ka, kaya alam niyo po yung sabi ng kanta, your kindness nagli-lead sa repentance or yung ating mga, alam niyo po, kapag may grace ka,
yung sinabi ni Pastor Rolly last week, hindi na pilit sa'yo ang pagbibigay, pag-a-attend sa church, kusa, para po siyang automatic, parang kapag humihinga ka po, di ba automatic po yung paghinga mo? Ganon din po ang paglilingkod sa Panginoon, ang pag-attend sa church, ang pagbibigay sa church. Automatic po siya. Hindi na po siya sa pilitan. At yung in conclusion nga po ni Pastor Tom noon, sabi niya, di ba, mahalin natin ang bawat isa. Mahalin natin ang kapwa natin. Kasi wala naman pong ibang gusto ang Panginoon, kundi maibahagi natin yung grace na natanggap natin, yung biyaya na natanggap natin sa ibang tao. At hindi po yung, madali po kasing magbigay ng grace kung like yung asawa ko, okay, kasi asawa naman kita, kaibigan naman kita, o kaya naman, mas madaling magbigay ng kindness dun sa mga taong kind din sa'yo. Di ba? Pag mabuti din sa'yo ang tao, ang dali, ang bilis mong maging mabuti din ako dito. Kasi naging mabuti siya sa akin eh. Di ba? Ang laging utos po ng nanay namin, pinalaki po kami ng nanay namin, everyday yata ito yung lagi niyang bukang bibig. Titignan ninyo lagi yung nagagawang kabutihan ng tao. Hindi yung isang kamalian na nagawa niya. Kasi tayong mga tao, human nature natin, isang nagawa lang na mali ng isang tao, tinitignan natin yung mali. Sa 10 nagawa niyang kabutihan, yung isa lang na mali ang tinitignan natin. Pero ang good news po dito sa atin, sa Christ Ambassador, ako, alam niyo po yung pag-uwi ko ng July hanggang ngayon, kitang-kita ko po ang pamumuhay dito ng biyaya ng Diyos. Alam niyo po, wala nang condemnation, wala na yung parang, ay, hindi nakapag-attend si ganito, ganyan. Natatandaan ko nga po, dati, pagpapasok ka, buhay ka pa pala. Yung mga ganon, di po ba? May mga ganon tayong senaryo dati. Pero ngayon, makikita mo po talaga sa pamumuhay, kung paano magsalita sila, paano nila pamuhay ang salita. Ang grace po talaga nandun. Talagang ramdam na ramdam mo. At ang sarap mabuhay sa biyaya. Di po ba? Ang sarap pong mabuhay sa biyaya. Ang dami ko pong, doon lang po sa inatin, ang daming bawal. Damit, lahat. Pinagbabawal nila, Ang hirap po nun, yung naglilingkod ka na bawat kilos mo, may nakikita silang mali or whatsoever. Pero dito po talaga, makita mo talaga, napakasarap mamuhay sa biyaya ng Panginoon. At ang alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon, habang tumatagal, habang na-appreciate natin siya, at habang naisa sa pamuhay natin, mas lalo ang pagpapala. Kaya di ba sabi niya, ang meaning ng gracious biblical, it is, filled ka with the favor of the Lord. Filled. Alam niyo po, talagang punong-puno ka. Hindi po siya yung parang lacking, wala kang lack, punong-puno. Kaya yung lahat ng mga nangyayari sa buhay po natin, blessing po yan. Kaya ang bawat isa ngayon sa umaga pong ito, alam niyo po kung may nararamdaman kayong sa kapwa natin na hindi maganda, i-release po natin kasi mas higit yung biyaya na tinanggap natin sa Panginoon. Yung mga nangyayari sa buhay natin, wala po yan sa pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Nung pong nag-preach ako nung nakaraan, pag uwi ko po ng Amerika, umiiyak yung asawa ko. Sabi ko, nangyayari? Sabi ko, umiiyak. Sabi niya, proud na proud ako sa'yo, Nay. May I cry po siya. Ngayon, umiiyak na naman po siya. Umiiyak na naman po siya. Tapos, sabi kong gano'n sa kanya? Alam mo, sabi kong gano'n, biyaya lang ng Diyos yun. Kasi di ba kung natatandaan niyo po yung kwento ko sa inyo dati, hindi ko po namana yung brain ng nanay ko. Kung namana ko lang po yung brain ng nanay ko, top notcher. Ay, napakagaling ko siguro. Bulakbul po kasi ako nung nag-aaral ako kaya siya po masipag. So, sabi ko lahat ng yun, biyaya ko. So, habang tumatagal po, habang naka-appreciate natin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Bawat isa sa inyo, ano man pinagdadaanan ninyo ngayon, and hindi ko po alam, may kanya-kanya po tayong struggle may kanya-kanya din tayong blessing. So sa bawat pinagdadaanan natin, lagi niyo po itong tatandaan. Ang ginawa po ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapatawaran at magkaroon ng buhay na ganito. Isipin niyo po kung hindi ginawa ni Jesus ang pagsasakripisyo, nag-aalay pa rin tayo ng tupa ngayon. Kita niyo po yung struggle na gagawin natin, mag-aalay tayo ng tupa, tapos konting pagsisinungaling, bubuka yung lupa. Pero dahil we are under the grace of God,
at ang biyaya ng Panginoon, nalalakaran natin. Hindi siya license to sin. Uulitin ko po yung kwento ko nung nakaraan, ha? Kagaya po ng isang tatay, ng isang nanay, isang magulang. Lagi ko po sinasabi, ini-example ko po to as a magulang. Kasi ang mga magulang aswan na yan eh. 'Di ba? Pag po kayo ay pinagsama na ng Diyos, pag kayo ay kinasal na, aswan na kayo. So kagaya ng isang magulang sa pagmamahal nila sa anak nila, ganyan din po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niyo po yung unconditional, yung paulit-ulit kang magkamali, paulit-ulit kang patatawarin. Hanggang ikaw na ang mapagod. Ikaw na ang mapapagod talaga. Kasi makikita mo yung pagmamahal ng Diyos. Ikaw na yung magsasabi na, Lord, sawa na ako, ayoko na gawin. Hindi na ako magkakasala. Kasi ikaw na ang mapapagod talaga. Dahil sa paulit-ulit na pagpapatawad ng Diyos sa'yo, sa atin. Ganun po ang magulang. Paulit-ulit ka man nilang sesermonan, pero at the end of the day, tatanggapin ka pa rin nila. Sila lang ang pwedeng makatanggap sa'yo, maliban sa Panginoon, sa ating dito, sa tent natin, sa mundo natin. Kaya ang Panginoon, kapag po tayo ay nagkakamali, paulit-ulit tayong patatawan. O kapag nangyari yon, hindi ka ba kusang susunod? Walang sapilitan na. Ikaw na yung mismo. Alam niyo po sa pagbibigay, ikaw na mismo. Hindi na kailangan na, ito na lang ang pera ko. Wag na, bukas na lang, next week na lang. Hindi po. Kapag alam mo, ang puso mo ay ikaw ay binless ng Lord, nag-uumapaw, ikaw mismo, huhugutin mo yung pagpapalang yon at ibabahagi mo sa panambahan. At ganun din po, sa paglilingkod, hindi siya struggle na, gigising na naman ako. Kasi magliligpit na naman ako ng mga upuan sa church. Ganyan. Nagiging struggle nung tayo hindi pa natin kilala ang grace, ang biyaya. Pero ngayon, kumakanta ka pa on the way, di ba? Naka-earphone ka pa, masaya kang pupunta sa panambahan, at masaya kang paglilingkuran mo ang kapwa mo. Ganon po ang napoproduce ng biyaya. Walang sapilitan, bagkus, ang biyaya, ito po ay ibinibigay ng kusa. Ganon din po sa pagpapatawad, sa pagbibigay ng grace or maging gracious sa kapwa, kusa siyang loob na lalabas sa puso mo. Kasi tinanggap mo ang biyaya ng Panginoon eh. Diba? Kaya wag lang po tayo bastang, natanggap ko na yung biyaya. Pero lakaran po natin siya. Pag nilakaran natin siya, alam niyo po, hindi po siya basta isinulat. Testimony po sa aming mag-asawa. Pag walang-wala na kami, sabi ng asawa ko, puprovide ng Lord. Kinabukasan, higit sa kailangan namin ang ipoprovide. Ganun po ang biyaya. Kung nagpaka-stress ako nun, hindi tayo magpa-part-time cleaning na ako, magpa-part-time ganito na ako. Na-stress ka. Di po ba? Pero hindi mo alam, along the way, may kasunod ng blessing. Yung mga lack sa buhay mo. Basta nagtitiwala ka sa Panginoon, ikaw ay babad sa salita ng Diyos, kilala mo ang Panginoon, ikaw din ay babad, nakikipag-fellowship sa kapwa natin na mananampalataya. At kilala mo at alam mo na ang Diyos ay kasama mo araw-araw. Alam niyo po, hindi tayo mag-aano kasi binibilang natin ang blessing natin. Ganun po tayong mga Kristiyano. Ganun tayong mga under grace. Lahat po na nag-aaral sa biyaya ng Panginoon, sa under grace ng God, lahat ng blessing natin, isa-isa natin binibilang yan. Hindi natin tinitignan kung ano yung nawawala sa atin. Kaya, alam niyo po sa umagang ito, pwede po ba tayong tumayo at tawagin ko po ang ating mga music. Gusto ko pong kantahin po natin ulit yung pong huling kinanta natin, yung alam niyo po, mabuti ang Panginoon. Sabi niya po sa kanta niya dito, di ba? Yung kindness ng Lord ang nagli-lead sa atin para mag-repent. Maliban sa pagre-repent, hindi lang po pagre-repent, ang goodness ng Lord ang nagli-lead sa atin para maglingkod po tayo at magbigay sa panambahan niya. Ang biyaya po ng Diyos sa buhay natin ay sapat po para maibahagi natin sa iba, sa kapwa natin.
Kaya ngayong umaga pong ito, kung ang bawat isa sa atin, kung ang nararamdaman po, nahihirapan po tayong magpatawad or nahihirapan po tayong maging gracious sa ibang tao. Isipin po natin, no? Sabi po, ang Diyos kailanman ay hindi ka iniwan. Ang Panginoon po, kung paano hindi kami iniwan ni Brother Rigel at ng pamilya namin, ganun din po siya sa inyo. Kaya sa umaga pong ito, sabihin po natin sa Panginoon na inire-release po natin lahat. Kung ano man po yung mga nararamdaman natin, mga inis, mga hindi maganda sa kapwa natin. Ngayong umaga pong ito, itaas po natin ang buhay natin sa Panginoon. Ngayong umaga pong ito, ang Diyos lang po ang manguna sa buhay ninyong lahat. Mabuti po ang Diyos. Awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. Your mercy is forever. Yes, Lord, you are good, Lord. Itaas po natin lahat ng mga kamay natin at sabihin natin sa Panginoon na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Tanggapin po natin ang kapayapaan ng Panginoon. Tanggapin po natin ang biyaya, sukdulang biyaya ng Diyos. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you.
kabutihan mo, Panginoon, ay magpakailanman. Lord, sa umagang ito, isa lang ang gusto namin sabihin sa iyo. Maraming salamat sa dugo, Lord, na inialay mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, nakikita mo ang mga puso ng bawat isa sa amin. Inire-release po namin, Lord, ang lahat ng bigat, Lord, ano man ito, ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, Lord. Ikaw lang, Lord, ang makakapagbigay sa amin, Lord, ng kapayapaan, ng ginhawa, ng dahil sa biyaya mo, Panginoon. Walang iba, Lord. Kaya sa umagang ito, Lord, maraming salamat, Lord. Kasi wala kami sa kung nasaan kami ngayon, kundi dahil sa iyo. We are nothing, Lord, without you. Wala kami pwedeng ipagmalaki, Panginoon. Kasi ikaw lang ang lahat, Lord, ang may gawa ng lahat. Ikaw lang ang nagmahal sa amin, kaya nagagawa naming magmahal. Ikaw lang ang nagpatawad sa amin ng ganito, kaya kakaya naming magpatawad. Kaya, Lord, sa umagang ito, nandirito kaming mga anak mo, Lord. Ang buhay na to, Lord, ang mga buhay na to, para lang sa'yo. Sa'yo lang tong mga buhay na to, Lord. Siniselyuhan namin ito, kasama ang Santong Espiritu, Lord. Sa umagang ito, Lord, ang lakas mo, ang wisdom mo ang maghari sa buhay namin. We speak prosperity, Lord. We speak blessing, Lord. We speak peace of mind. Alam niyo po yung peace of mind na nanggaling sa inyo, hindi sa mundong ito. Yung kapayapaan na nanggaling sa inyo, hindi sa mundong ito. Dahil yung kapayapaan dito sa mundo, panandalian lamang. Pero yung kapayapaan na galing sa inyo, anumang pagsubok na pagdaanan namin, mapayapa ang puso namin nang dahil sa biyaya mo. Kaya, Lord, sa umagang ito, salamat. Hindi man namin ito nasasabi sa iyo ng everyday. Maraming salamat po. Kasi hindi mo kami iniwan sa lakbayin ng buhay na to. Sa bawat journey ng buhay namin, Lord. Sa mga trabaho namin, sa mga businesses namin, sa mga pamilya namin. Sa lahat-lahat, Lord, kasama ka namin. Sa kasiyahan, sa kalungkutan, hindi mo kami iniwan. Maraming salamat po. We speak healing also, Lord, sa lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan sa umagang ito. Mapurihan ka, Panginoon, at maitaas ang pangalan mo. Walang iba kaming itataas sa buhay namin, Lord, hindi ang mga sarili namin, kundi, Panginoon, ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.